Okay, magandang araw sa atin lahat 'no, mga kababayan, saan man panig kayo ng daigdig naroon. Dito na naman tayo sa another episode ng ating vlogs, Badong Aratiles po. Pag-uusapan natin ngayon eto po 'no, yun daw pong mga bagong issue ngayon 'no, hirap na hirap pong sagutin nitong mga, bayarang, media na ibinabalik po nila 'no, ibinibintang po nila na wala naman talagang gusto nilang palabasin 'no, gusto nilang palabasin na wala namang malaking issue kundi sagana lang po sa paninira yung mga pro Duterte vloggers at online personalities. Pero sa totoo lang daw po wala naman talagang, malaking issue. Utot niyo. Iisa-isahin po natin, sige po. Patunayan niyo na yan ay produkto lamang 'no, itong mga iisa-isahin nating mga issues. Bukod po dun sa nalaman natin may mga bagong labas po 'tong mga COA na maririndi ka talaga. Dito po, hindi na po pupuwedeng makaligtas dito yung mga tuwadkom, yung mga iba pang, iba pa nating mga ano riyan sa House of Representative 'no. Sa tindi po ng, paninira ninyo, pag-iimbestiga ng walang katapusan dito sa mga Duterte diyan sa House of Representative maging sa Senado, hindi po uubra na isnabin po ninyo itong mga tunay na flinag-down nitong, COA 'no. Halimbawa po itong DPWH, sabi po ng COA, inorderan po yung DPWH na mag-submit po ng dokumento dito po sa 23.3 at 20.3 billion spending. Antindi, wala kayong dokumento, saan dinala yung 20.3 billion? Abalang-abala kayo sa paghihimay ng dokumento ni BP Sara, no? Diyan po sa 125 million, lapit yung mga ulo nyo mga taga-HOR, nang sprayan natin. Live po to, bakery. Sprayan natin ng alcohol. Pucha, tindi na yata yung mga sapaw nyo sa ulo. Yung sinasabi ninyong may anomalya, may dokumento, 125 million confidential fund. Confidential fund pa yun, Dapat hindi nyo po kinakalkal yung confidential fund. Mamaya po, tatalakayin din natin yan. Bakit hindi dapat kinakalkal? No? Mga lintik kayo. Kung makapag-imbestiga kayo sa mga confidential fund ni BP Sara, in the first place, hindi nyo dapat pinakikialaman yun dahil yun ay confidential. Ano sabi nila? Bakit hindi nila imbestigahan yung confidential fund ng Pangulo? Confidential eh. Bawal imbestigahan. Pucha, pag Pangulo tsaka ibang ahensya, bawal. Pero sa Vice President pwede. Nakita po ninyo. Ito po, ano po tayo ngayon? Ang mga diskusyon natin ngayon ay mga malalaya pong diskusyon. Sa ano po to, kung ano man na maganap, paano man natin talakayin. Paano man, no holds barred po tayo. No? Lente kayo, ang daming anomalya. Ito sabi ng DPWH, 20.3 billion, mag-submit kayo ng dokumento. Walang dokumento? Confidential fund ba yan DPWH? Ano yan? Bakit hindi pwede, wala kayong dokumento? Hindi nila iimbestigahan yan, pustahan tayo. O baka pag inimbestigahan nila yan, makita kung saan napunta yung ginastos dyan. Baka pag nakita ninyo, yung mga congressman pala, pamilya ng congressman ang may mga anong tawag doon? Contractor ng DPWH. Ilalantad po namin unti-unti ang mga hinihintay lang natin yung mga researcher ko. Ang researcher ko po ngayon ay itong Daily Tribune. Wala akong bayarang researcher eh. Naghihintay lang po ako na researcher. Ilalabas nila yan.
unti-unti, yung mga researcher natin, ilalabas nila. Huwag po kayong magugulat kung etong mga congressman mismo, pamilya ng congressman ang kanilang mga contractor dyan. Ha? Ilabas ng mga researcher ko yan. Ihihintayin ko. Kaya nila ilabas yan. Kaya sila Magno. Oh, yari tayo. Ano na Binay? Bakit talo na ba si BP Sara? Huwag niyo sabihin na Binay. Ang ibig sabihin po na Binay, nasiraan nila at naniwala mga tao. Kay Binay po, pwedeng maniwala tao kasi nagpapakita. Meron dokumento, sabi overpriced. May bintang kasi kay Binay. No? Ang pagkakaiba po, no? Kahit po fans kayo ni Binay, ang pagkakaiba po, si Binay po may pinakikitang mansyon, di ba? Naalala ko yan dahil matagal na ako nakasubaybay. Ha? Si kay Binay po may binibintang. Ha? May binibintang po kay Binay. Ang binibintang po kay Binay, overpriced yung ganun, overpriced yung City Hall, overpriced yung parking. Tapos may pinakikitang Binay Mansion. Dito po sa mga Duterte, may pinakita na bang Duterte Mansion? Sa lahat po ng sinasabi nila na yaman ng mga Duterte, nakita nyo naman si Tatay Digong, nipamasahe sa papuntang Maynila, pinoproblema. Kita nyo na ugali nyo. Ha? Oh. Malayong malayo po. Kay Binay po, may bintang. Ito po, wala kayong binibintang hanggang ngayon. Panay may katiwalayan, may katiwalayan. Ito po, lumalabas na. Oh. Ano sabi ng COA? COA orders DPWH. Inorderan, inutusan ang DPWH, submit document. Pinagsasubmit po ng document 20.3 billion, walang dokumento. Anak kayo ng tatay nyo? Wala palang dokumento yan, 20 point. Alam nyo ba kung gaano kalaki yung 20.3 billion? Kumpara nyo po sa kinakalkal kay BP Sara. Ang kinakalkal po kay BP Sara, 125 million. Times 200 po. Walang dokumento. O ngayon po, balikan natin yung dokumento. Kalkal kayo ng kalkal. Sabi namin, no? Sabi namin, hindi pwede, hindi tao yan si Mary Grace Piatos. Tinignan namin sa PSA. Wala naman taong Mary Grace Piatos. Puta, buti pa yung pangkaraniwan Duterte supporter. Alam kung bakit hindi tao si Mary Grace Piatos eh. Kaya po hindi tao si Mary Grace Piatos dahil po yan, mga confidential agent po yan na ayaw pong i-reveal ni BP Sara. Bakit? Titirahin po ng kalaban. Ngayon, meron na pong tinira. Eto po balita po to. Baka kala nyo kasi naglolokohan tayo rito eh. Pag sinabi pong confidential fund, dapat confidential. Di ba? Ngayon po, makikita na po natin kung gaano po kahusay si BP Sara. Kahit na po anong pagmamaktol nitong malintik na mga makabayan black, na bakit tinatago yan kung sino si Mary Grace Piatos. No? Ito po ang sinabi. Sinabi ni ito po ang balita dito sa may confidential agent na yan. Ito po, babalitaan ko po kayo kung bakit hindi po pwedeng nilalantad yung mga confidential na pinagbibigyan po ng mga intelligence. Ayan. Army Intel Officer shot dead in Rizal. This is the ayan po. Philippine Star. Balita po yan sa Philippine Star ngayon. Meron pong pinatay na intelligence officer. Diyan po sa sana nga ito banda, San Mateo, Rizal. Ano ibig sabihin yan, mga kapatid? Ang ibig sabihin po niyan, dapat talaga tinatago yung mga nagtuturo sa mga kalaban ng pamahalaan. Dapat tinatago sila Mary Grace Piatos, sila Kokoy Villamin. Kaya po hindi pinapangalanan ng maayos.
Naintindihan nyo na po kung gaano po kahalaga yung buhay ng mga ginagamit diyan po sa mga confidential fund. Alam naman natin, di naman po lihim kung bakit po confidential fund yan. Yan po yung mga, pero tanong, may papeles po ba? Meron pong papeles. No? Meron bang binayaran? Meron. Kaya nga nyo nakilala si Mary Grace Piatos. Kaya nyo nga nakilala si Kokoy Villamin. May mga tinatrabaho po sila para po sa bayan. Ngayon, gusto po ng Makabayan Black at saka ng mga ibang kalaban ng gobyerno, pangalanan sila ni BP Sara. Ano sabi ni BP Sara? Utot nyo. Confidential fund yan. Hindi ko kailangan i-discuss kahit kanino yung confidential fund. Kasuhan nyo na ako kung gusto nyong kasuhan. Pero, illegal. Illegal yung pag-divulge ng confidential matters. Ngayon po, natuklasan natin. Ganyan po ang nangyayari dito po sa mga kaawa-awang mga intelligence officer natin. Pinapatay ng mga kalaban ng pamahalaan. Okay. Balik po tayo rito sa COA. Ayan po, sabi po ng COA, the Commission on Audit has ordered the Department of Public Works and Highways. Ito po bago bago po to sa mga serye po na nilalantad natin ngayon. Ayan. Magbigay po kayo ng documentary evidence na ginastos talaga sa pagpapagawa ng kung anong bagay itong 20.3 billion without complete and proper documentation. The audit report said that various DPWH office disbursed 20 billion mahigit last year with the Cordillera counting the lion's share, etc. Yan. Sumunod po, malaki rin po ang sa DPWH Bicol. Sino ba mga taga Bicol? Si kilala nyo na yan, si Saldico, taga Bicol. Okay. Ang tanong po, confidential fund po ba tong pondo ng DPWH? Hindi po. Hindi confidential fund. Yung confidential fund na binubuyang-yang ninyo, bawal po ibuyang-yang, may dokumento kung saan ginamit. May certification, pero dapat COA lang nakakaalam nun. Pero dahil matigas ang ulo ninyo, pinabubuyang-yang ninyo yung COA. Pag nakakita kayo ng mga alias, pag nakakita kayo ng mga confidential agent, gagawin yung issue, binigay yan kay Mary Grace Piatos. Meron ba Mary Grace Piatos? Pupunta kayo sa PSA. Lahat po ng tao alam na hindi tao si Mary Grace Piatos. Si Mary Grace Piatos po ay restaurant at saka chicheria. Ngayon, akalain nyo sabihin, Mary Grace Piatos, kaya ka namin kakasuhan dahil kay Mary Grace Piatos. Utot nyo. Pero yung mga totoong hindi confidential fund, pwedeng kalkalin. Saan nyo ginamit sa Bicol? Saan nyo ginamit sa Cordillera yung perang ginastos ninyo sa DPWH? Anong mga proyekto yan? Penging dokumento. Wala palang dokumento. Ang tanong, iimbestigahan ba yan ng HOR? Iimbestigahan ba yan ng House of Representatives? Ang sabi ng House of Representatives, tuloy ang investigasyon sa Quadcom. Tuloy ang investigasyon sa mga Duterte. Tanong, iimbestigahan ba yan? Iimbestigahan ba yan ng House of Representatives? Ang tanong ko sa inyo, may Duterte bang involved dyan? Wala. Malamang hindi imbestigahan yan. Hanggang Duterte lang sila. Ang Quadcom at iba pang komite ng HOR, balak lang nilang siraan yung mga Duterte. Wala silang balak siraan yung mga taong involved dito sa DPWH.
Hindi pala nagsasubmit ng dokumento yan. Tignan nyo po. Nagalit sila sa PhilHealth. Bakit? Hindi raw ginagastos ng PhilHealth ng maayos yung pera nila. Maraming tira. Eto po, hindi kayo magagalit sa DPWH. Walang dokumento. 20 billion, walang dokumento. Hindi kayo magagalit. Hindi nyo sisiro pondo. Teka muna. Bakit namin isisiro? Nilakihan nga namin pondo niyan. Ha? Bakit namin isisiro yan? Nilakihan namin ang pondo. Ang tanong, bakit nyo nilakihan? Wala palang mga dokumento. Yun na nga eh. Kaya nga namin nilakihan dahil mga walang dokumento. Walang dokumento? Nakakalusot sa HOR? Lapit nyo ulo nyo mga HOR at mamasahihin ko kayo. Okay. Yan po latest lang. Ang dami po natin natutuklasan. Nung isang araw, bago ko magbakasyon ng isang araw, ang pinag-usapan natin 117 billion ng PDIC. Nasa na naman yung 117 billion na yan? Mas malaki pa po yan kaysa sa 90 billion ng PhilHealth. Yung sa PhilHealth pa lang, galit na tayo. Ito po, PDIC. Alam niyo po ba yung PDIC? Yan po yung insurance ng bangko natin. Para po tayong may mga deposito sa bangko. Para po yung may mga deposito sa bangko, pag magsaraman yung mga bangko, ay may pera pa kayong matatanggap. Hindi nga alam po, pero at least hindi kayo mapapabayaan. Ito po, kinuha. Alam niyo ang termino riyan ni Atty. Vic Rodriguez, ninakaw. Pucha, ninakaw na. Ayon kay Vic Rodriguez, ninakaw yung 117 billion na yan. Grabe, may nabasa akong comment eh. Si Marcos daw talaga ay magna cum laude. Hindi, no? Magna talaga tong pamilya na to. Yan na ang problema sa ama. Yan na po ang problema natin sa tatay. No? Yan po ang problema natin sa tatay. Problema po pa rin sa anak. Kaawa-awa naman tong kalagayan natin. DPWH. Lahat po nang ito po ang nakakatawa, no? Imbis po na ipasagot natin, lahat po ng mga issue na yan, padagdag po ng padagdag. Isa-isahin uli natin. Yung maalala ko lang, kayo na bahala magpuna. Nasa na po? Panay pera po to. Panay po kwarta. At malalaking pera po to. Kaya pala, imbestiga na imbestiga. Bistado na po kayo sa House of Representatives at sa Senate. Kaya pala kayo imbestiga na imbestiga sa mga Duterte para mapagtakpan. Huwag namin makita na napakarami na pong nawawalang pondo. No? Nasaan po ang Maharlika Fund? Nasaan po ang daang bilyon na pinagbentahan? Hindi po milyon lang to, daang bilyon na pinagbentahan po ng ginto. No? Thank you very much muna kay Erica Nonaka na nagbigay sa atin ng 160 yen. Nasaan na po ang pinagbentahan natin ng ginto? Pinakamaraming binentang ginto ang Pilipinas. Number 1. Okay, nasa na po ang Maharlika Fund na pinanggalingan po nitong mga pondo, ang pinanggalingan po ng pondo ng Land Bank at saka tong Development Bank of the Philippines na ngayon po ay sinasabi na po ng IMF, International Monetary Fund. Ay dapat nyong solian ng pondo ang Land Bank at DBP para hindi po mapahamak yung mga bangko na yan, no? Sabi po ng IMF. Okay. Ano pa po ang mga issue? Nasaan po nakatayo ang 5,500
na flood control project. At ngayon po, 2025, meron na namang another 5,000. Anak ng pupa, hindi na nga namin makita yung 5,000. Sabi nung una, sinagasaan daw ng isang barko. Anong sinabi, hindi po kami naniwala na kayang sagasaan ng isang barko yung 5,500. Ang sabi naman nung binaha, hindi raw makita yung flood control projects kasi binaha. Oo nga naman, kayo naman paano nyo makikita? Binaha nga. May baha Ha? Kaya lang, di ba kayo pag binaha, alimbawa first floor nyo, binaha. Hanapin nyo ba? Nasaan yung first floor nyo? Ayan, nakalubog sa baha. Tapos maghanap kayo ng flood control project. Ano po sabi ng ating mahal na Pangulo? Na-overwhelm yung flood control project. Ano po ibig sabihin ng na-overwhelm? Binaha po yung flood control project. Thank you very much kay Anglio Dungog na nagbigay po sa atin ng 125 pesos. Ngayon lang po kayo makakarinig, only in the Philippines, na yung flood control project ay binabaha. Ibang klase. Tas nangatwiran pa yung Pangulo. Na-overwhelm. Binaha daw po yung flood control projects. Only in the Philippines. No? Okay. Lahat po ng issue na yan, no? Ingay lang daw, sabi ni BBM. That is all noise. Wala, ibig sabihin po ng all noise, lahat po yan ay ingay lang. Wala pong tunay na issue. Wala naman palang tunay na issue. Yung pagkakaltas po, yung pagtatransfer po ng pera ng PhilHealth, hindi po totoong issue yan. Paninira lang yan ng mga Duterte. Sino po nagsabi niyan? Ako ba? Hindi. Yan po ay sinabi ng mga mabubuting loob na media. Antitindi talaga ng media. Hindi na po nila maipagtanggol. No? Hindi po nila maipagtanggol yung mga kabalbalan nitong ating gobyerno. Ito na po ang sinabi ng ating media. Ito po ang sabi ng TV5 o News 5. Ano sabi ng News 5? Basahin natin. Ito po. A report by fact-checking outlet. Alam nyo na yan kung sinong fact-checking yan. Malamang. A report by a fact-checking outlet revealed that online accounts supporting former President Rodrigo Duterte and Vice President Sara Duterte have been spreading disinformation against President Bongbong Marcos after the breakup of the Unity Team. Disinformation lang pala yan Yung ginagawa ng mga Duterte supporters. Wala talagang issue. Hindi talaga nagbenta ng ginto. Disinformation lang yan. Wala talagang kinuwang pera sa PhilHealth. Disinformation lang yan. Yung 117 billion na kinuha sa PDIC, imagination nyo lang yan. Disinformation lang yan. Anak ng pupa. Lahat pala yan, disinformation. Kaya nagwawala yung mga militar natin, yung mga retired military. Disinformation pala dahilan. Ang gagaling naman namin mag-disinformation. Ang gagaling namin. Putyan, tindi nyo. Harap-harapan na namin sinasabi ang source namin Kayo Ang source na namin, kayong mga media na, disinformation pa rin sa inyo. Hindi talaga ng mga to Huwag po kayo maniwala na binawasan po yung DepEd. Disinformation po yan. Huwag po kayo maniwala na zero po ang binigay nilang budget dito po sa PhilHealth. Disinformation lang po ng mga Duterte yan. Tindi nyo. Huwag po kayo maniwala na yung Pangulo natin biyahe ng biyahe at wala po nahihita sa kababiyahe niya. Ang katotohanan po, hindi po totoo na wala nag-i-invest sa atin. Disinformation yan. Ang totoo po, marami tayong turista. Tinatago lang natin. Disinformation po na tayo ay walang
Walang pumapasok na turista sa Pilipinas. Disinformation lang yan. Yung mga brownout sa NAIA, disinformation lang yan. Lahat po ng kaganapan ngayon, kaya maganda po Pilipinas ngayon. Tayo po pinakamaunlad na bansa. Yung sinasabi po ng mga na papahirap na tayo, disinformation yan. Ayan po. Ganyan po ka grabe tong media na to. Kami bang mga nakakaramdam ng hirap? Disinformation rin ba? Pukin. Wala na kayong matinong sasabihin. Disinformation na lang. Oh, ito po ang tunay na disinformation. Gusto niyo ng disinformation? Yung mga bumahat na matay, disinformation lang din yun. Ito po ang mga tunay na disinformation. Para lang ito po. Sabi po ng mga, sino ba, News 5 din. Pucha kayong mga News 5 namumuro na kayo. Paskong Pasko, pinapila yung tao para magmukhang suporta. Sa Davao kapalit sardinas habang ang magaman Duterte naglilitsyon. Grabe, no? Yan po ang tapat na pagbabalita ng TV5. News 5. Sabi ng News 5, Paskong Pasko, pinapilan nyo raw yung mga tao sa Davao habang kayo naglilitsyon. Wala na kayo? Duterte na naman may kasalanan. Hindi nyo nakita yung mga pa-concert. Yung Duran-Duran po, hindi totoo yan. Disinformation lang. Yung panay pa-concert nila, hindi po totoo yan. Disinformation lang. Ito po totoo, may picture yung News 5. Wala silang picture ng Yan daw po, kawawa daw po yung mga taga Davao. Kawawa daw po, pinapila. Para daw po sa sardinas. Samantalang yung mag-amang Duterte daw po ay kumakain ng lechon. Habang yung mga taga Davao na kawawa ay pinapila. Ang linaw po, di ba? News 5 po yan. Sila yung nagsabing disinformation lang ang lahat. Ito lang masasabi ko sa inyo, News 5. Ang kapal na mukha nyo. Napakakapal ng mukha ng mga supporters. Pinapila yung mga taga Davao daw, kawawa daw yung mga taga Davao. Alam ko po sa taga Davao, tuwing Pasko po yan. Pumipila talaga mga tao dyan. Tapos hakot lang daw yan mga taga Davao. Hakot lang daw. Kayo nga po mag-react kasi hindi po ako taga Davao eh. Naghakot ba yung mga Duterte para papilahin? Tapos sila daw kumakain ng lechon, yung mga tao raw nila pinapila. Hindi ko po maintindihan kung anong uri ng paninira itong mga to. Tapos kami pa disinformation Disinformation pa kami Yung mga pinasok ni Diwata yung yung pinapasok ni Diwata yung sa KOJC yung mga armadong kapulisan. Disinformation din yun. Hindi talaga, no? Ganyan po talaga po ngayon, labanan po ngayon ng pagsasabi ng katotohanan. Ito po labanan po ng mga media. Labanan po ng media versus vlogger, no? Sino po ang nagsasabi ng totoo? Sabi po nila riyan sa mga taga Davao, uy, kumibo kayo mga taga Davao. Sabi po ng media, kawawa naman daw po yung mga taga Davao at pinapila. Samantalang yung mag-ama ay lechon ang kinakain. Magbasa tayo na taga Davao. Taga Davao kami, buds. Di totoo yan. Tuwing Pasko at Ramadan, namimigaw ang Duterte ng ganyan. Hinakot lang daw yung pila na yun para mapakita raw na maraming pumipila papunta sa kanila. Hinakot ba kayo? Yung taga Davao pa ang magsisinungaling. Eto po. Ito po ang mga paninira ng mga hayop na to. Ayan, no. 'Di ba yan? Alam natin yan. Diyos, bayan at pamilyang Pilipino.
May picture po ba ng ano riyan, ng politiko? May pangalan po ba na namigay niyan politiko? Diyos, bayan at pamilyang Pilipino. May politiko po bang pangalan? Wala po, di ba? Dapat ganyan po yung ideal na pamimigay ng aginaldo o ayuda, di ba? O, ito po ang sabi ng mga naninira. Kung makakita man kayo ng eco bag na ganito, ang nakalagay, matik ayuda yan, kapalit boto mo. Sino pong politiko yung nangangampanya na para dyan? Boboto po ba si Diyos Bayan? Diyos Bayan po nakita namin dyan, tsaka Pilipino, yun po malalaki. Diyos Bayan Pilipino. Meron po ba tayong politiko na tatakbo ngayon 2025 na ang pangalan Diyos Bayan Pilipino? Hindi talaga na mga tignan nyo po Yeah, di ba yan yung malinaw na paninira? Ang laki-laki po, ang pinakamalalaking letra dyan, Diyos, Bayan, Pilipino. Sino pong politiko ang may pangalan Diyos, Bayan, Pilipino? Ito raw po ay ayuda para matik boto mo kapalit niyan. Sino iboboto namin? Si Diyos, Bayan, Pilipino? Naknam po pa kayo, maninira na lang kayo. Yan dapat, ang pamimigay, walang pangalan, walang muka. Pag magbibigay na regalo, walang pangalan, walang muka. Pero nakita pa rin nila, Diyos, Bayan, Pilipino. Yan daw po ay ayuda, pamimigay. Anak ng pupa. Ibang uri talaga yung kalaban natin, no? Iba talaga ito pa isa. Sa dami po ng dapat nilang sagutin, lalo na po yung latest, yung PDIC, tsaka itong sa may DPWH. Ayan daw po, pinagtatanggol daw po ni Duterte ang China. Pro-China daw ang Duterte. Sagutin niyo yung 117 billion. Hindi niyo na mauto yung mga Pilipino. Magagalit yung mga Pilipino. Magagalit yung mga Pilipino dahil nawawala yung mga pera namin. Hindi yung pro-China Duterte kasi kasama niya si Xi Jinping. Pro-China Duterte kasi hindi niya saan po napupunta pera namin? Pera namin yan Pera naming mga Pilipino. Kung ano-ano na namang pro-China pinagsabi nyo. Pero ang pinakamalupit po sa lahat at nakakatawa na talaga, ito po si Franz Castro. Tignan nyo ito po ang sinabi ni Franz Castro. Talagang iuuntog na natin ang ulo natin Badong, bakit di ka pumupunta ng Japan? Ako po ay reject. Nireject po ako ng Japan. Nag-ayos po ako ng papeles. Alam ko malisyoso yung sinasabi niyan nireject po ako ng Japan. Yung akin pong visa ay nireject. O masaya ka na? PI kang hayop ka. Kaya hindi na ako pupunta sa may mga visa. Naintindihan mo? Turista na nga ako, hindi pa ako makarating sa Japan kasi rejected. Mukhang mahirap. Baka mag-TNT ka sa Japan. Siguro ganun ang pananaw ng mga hinayopak na yan. Abit naman ako magtsatsaga sa inyo, sa kanila. Masaya na kayo? Bakit wala ako sa Japan? Kala nyo hindi ko kaya sagutin yan. Libre po pamasahe ko sa Japan. Pag meron Cebu Pacific, libre. Pero nadala na po ko, pag meron ngayong visa, hindi po ako pupunta. Ayoko na ma-reject ko. Masaya na kayo. Kala nyo siguro iniisip nyo, kasi pinupuntahan mo, mukhang reject ba, boss? Reject ako. Ano mukhang reject? Nireject ako ng visa ko.
Oh, masaya kayo? Wala kang pera. Siguro tingin nila baka mag-ano lang 'to, magtatrabaho. O ano na, wala na. Wala na kaibabanat sa'kin kasi madali ako kausap. Ako po ay tapat na tao. Sino ba may ayaw makapunta ng Japan, eh, libre ako ng pamasahe sa Japan? Eh, rejected nga, eh. Rejected nga ako, eh. Wala talaga ano ipe-fake ko. Libre po kami, 6 na sakay po ako sa loob ng 1 taon, balikan. May libre po akong sakay. Sino po ba ayaw pumunta ng Japan? Mga anak ko nga nakapunta ng Japan, eh. Mali ako ng sinabi. Dapat pala, ang sinabi ko, ako ay sagot ng aking anak. Gregory, thank you very much sa 10,000. Okay na. Kasi papaano na naman yan. Pinupuntahan mo lang Hong Kong. Hong Kong po kasi, Hong Kong wala pong visa. Punta ka lang doon. Sabihin mo, mamamasyal po ako. Naintindihan nyo na? Ngayon lang po yun. Ano pa? Vietnam. Yan. Wala rin pong visa. Southeast Asia. Walang visa lahat. Okay na? North Korea. Hindi tayo pwede dyan. South Korea, hindi na ako magtatangka. Malamang reject din ako. Ito po, ang sabi ni Franz Castro. We see it as a political maneuver. Yung ano daw po, yung daw pong impeachment. Tignan nyo nakakatawa tong mga to eh. We see it as a political maneuver. And we know naman this father and daughter tandem. Si Sara Duterte daw po at saka si Digong. We know naman this father and daughter tandem. They would make the impeachment trial a drama or comedy. Magkakaroon ng grandstanding yung mag-ama, kaya baka ma-divert yung mga issues. Isa na naman itong diversionary tactics. Pinagbibintangan ni Franz Castro. Ito po nakakatawa talaga eh, no? Ako na, wag mo na sa akin. Ako na papalo sa ulo ko para maintindihan lang kita, Franz Castro. Talagang ang hirap na po talaga intindihin ng mga to eh. Sabi ni Franz Castro, diversionary tactics daw ng mga Duterte itong impeachment trial. Diversionary tactics daw, mag-grandstanding daw yung mag-ama sa impeachment. Madadivert na raw yung tunay na issue. Ano bang issue pinagsasabi mo? Una, sino ang nagsampa ng impeachment? Si Sara Duterte ba nagsampa sa kanya sarili? Si Tatay Digong ba nagsampa sa anak niya ng impeachment? Kayo nagsampa ng impeachment eh. Hindi ba nakakatawa? Gagamitin lang daw ng mga Duterte yung impeachment para mag-grandstanding, para ma-divert yung issue. Hindi na po to issue. Kaso tong isinampan ninyo. Issue pa rin ba to? Kaso to. Kinasuhan ninyo si Sara Duterte. Ano hindi mo maunawaan dun? Bakit bibintangan mo yung Duterte na mag-grandstanding, gagamitin yung impeachment? Kayo nga nagsampa ng impeachment eh. Ano magagawa nyo kung napakalakas ng personality ng mga Duterte? At magiging, ang tawag pa niya, political maneuver. Alam nyo pala eh. Alam nyo pala na sisikat yung mga Duterte. Bakit nyo sinampahan? Alam nyo pala na pabor sa kanila yan. Alam nyo pala na ikasisikat lalo nila yan. Mag-grandstanding sila. Napakatangingot nyo. Hindi ko talaga maintindihan. Sinampahan mo ng kaso, ikaw Franz Castro, kayo nagsampa ng kaso. No? Kayo nagsampa ng kaso sa mga Duterte, kay Sara Duterte, tapos sa pagbibintangan mo na gagawin nilang grandstanding at political maneuver.
Naiisip nyo na ngayon na mali yung ginawa nyo. Oh. Ang naiisip nyo ngayon, sa totoo lang, na pag-iisipan nyo na lalo lang sisikat ang mga Duterte sa ginawa ninyong impeachment. Sa totoo lang, malulusutan nila, hindi, wala naman kayong kaso eh. Lalabas talaga ang katotohanan, no? Kahit pakakampi ninyo lahat ng mga senador, lalabas talaga ang katotohanan na mukha kayong tanga, nagsampa kayo, wala naman kayong kinakaso. Puta, Mary Grace Piatos ang pagbabatayan ninyo ng kaso kaya, no? Tapos matatakot kayo ngayon dahil mag-grandstanding si Duterte at yung tatay niya. Kita nyo, hindi po ba nakakatawa mga kapatid? Kayo ang gumagawa ngayon. Natatakot kayo ngayon sa ginawa ninyong multo. Sinabi na nga ni BP Sara, wala kayong kaso sa akin na pag-aralan ko na yung impeachment. Abogado yan eh. E pinilit ninyo na magsampa ng kaso. Akala nyo, ikasisikat nyo. O ngayon pa lang, hindi pa nagsisimula. Ano na nakikita nyo? Ikasisikat ng mga Duterte yan. Natural. Sisikat sila dyan. Mapapatunayan nila magaling sila. Bakit ngayon natatakot kayo ngayon? Alangan namang, ay di i-atras nyo para magmukha kayong tanga lalo. Di ba? Gagawin daw political maneuver. Diyos ko. Hindi nyo ba nakita na political yung ginawa ninyo? Kung kontrolado ninyo yung investigasyon sa Kongreso, hindi nyo makokontrol ngayon yung impeachment trial. Dahil hindi kayo may control ng impeachment, Senado. At hindi po pwedeng sabihin nyo na yes or no. May pwede na magsalita yung abogado. Tanong nyo kung sino ang abogado ni BP Sara. Si Digong. yung kayo nga yung may pa-event event nyo nga yung yung investigasyon ng Quadcom pa-event nyo nga yung Quadcom dali pa kayo di ba? Hindi nyo pa makaya si Duterte ngayon pang hindi nyo event, paano nyo kukontrolin yung mag-ama ngayon? Talaga naisip nila political maneuver daw, mag-grandstanding daw yung mag-ama. Natural. Naisip nyo na yung kalokohang ginawa nyo, di ba? Hindi po magpapaawa yung mag-ama. Mahal, kuha mo nga ako ng tubig na malamig. Hindi, isa lang. Isang tubig na malamig lang. Pupunta kami sa... Sila na kayo yan Quadcom nga. Kayo na may control ng Quadcom, inyo na yung Quadcom. Hindi nyo pa kinaya si Duterte. Tapos, nagtangka pa kayo sa arena na wala kayong control. Mas lalo kayong magiging bugok niyan. Correct. Kumbaga, ang arena pinasok nyo, dinimandan nyo yung mga Duterte. Sa abogado sila Franz Castro, hindi ka abogado, teacher ka. Hindi ko minamaliit yung mga teacher. Magaling ka magturo malamang kasi naging leader ka ng mga teacher Pero sa arena ng batas, no? Sa korte, anong panaman ng teacher sa abogado? Tapos ngayon aangal-angal ka. Kayo nga nagsampa na reklamo. Kumbaga, naalala niyo yung yung kinukwentuhan tayo